Kinilala ng isang pandaigdigan o international tinatawag na think tank ang Pilipinas bilang isang rising star o umuusbong na bituin. Maganda raw kasi ang takbo ng ating ekonomiya kahit matamlay ngayon ang ekonomiya ng maraming bansa. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dating tinaguri ang sick man of Asia, isa na raw rising star ng Pilipinas ayon sa global think tank na Moody's Analytics. Ayon sa senior economist ng Moody's na si Glenn Levine, isa raw kasi ang Pilipinas sa mga nagniningning na ekonomiya sa gitna ng matamlay na pandaigdigang ekonomiya. Naabot daw kasi ng Pilipinas ang 6.6% na growth rate noong 2012 sa kabila ng tumamlay na ekonomiya ng Amerika, China at mga bansa sa Europa. Lumalakas naman ang spending o gastos ng pamahalaan at sinabayan pa ng paglago ng private investment o mamumuhunan. Ayon sa Moody's, maaaring maabot ng Pilipinas ang 8% na growth rate pagsapit ng 2016. Pero tanong ng mga ordinaryong Pilipino, ano raw ba ang silbi ng mga numerong ito kung problema naman nila ang trabaho at makakain sa pang-araw-araw? Eto, walang makain. Isang beses isang araw. Mag-a-apply pa, wala na pang-apply, wala pang kuwang requirements. Babala ng isa economics professor, maaaring magdilim ang sinasabing ningning ng Pilipinas kung hindi kikilos ang pamahalaan. Concern naman ng mga investor palagi sa Pilipinas, usual corruption, red tape, traffic, ownership rules. Ayusin lang yung mga kalsada natin para hindi masyadong hassle mag-traffic. Di ba, syempre, kung nagta-transport ka rin ng mga goods mo from one province to the other, kung pangit kalsada, mataas din yung cost. Ang traffic daw sa EDSA at mga pangit na kalsada dapat ring aksyonan dahil nagpapabagal daw ng pagbiyahe ng mga produkto. Ang mababang antas ng mga paliparan at pantalan naman nakakapagpahina sa loob ng mga negosyante na mamuhunan sa bansa. Pero ayon sa DOTC, naglalatag na sila ng mga proyekto para mapabuti ang kalakalan sa bansa. Nag-iingat kami kasi marami tayong nakita sa ilang proyekto sa nakaraan, lalo na po yung mga unsolicited proposals, na tinanggap natin, then saka tayo nagkamot ng ulo na mali pala yung pinasukan natin. So, we are investing time on feasibility studies. Panawagan ng grupong Makati Business Club, sana raw mapabilis ang pagpapatupad ng mga proyekto para makaakit ng mga mamumuhunan sa bansa. So, meron pa silang 3 taon, tama na ang pagrepaso. I-roll out na natin lahat ng mga proyektong yan. Pag pumasok yung foreign direct investments dito, magkakaroon ng mas maraming mga trabaho. At doon mararamdaman ng ating mamamayan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.